Okay mga master, meron tayong i-unbox na MPPT charge controller 20 ampere. Ayan, para ito sa aking setup na 12 volts para sa aking mga ilaw na 12 volts at saka wifi. Ayan, at bubuksan din natin to mga master kung totoong MPPT nga ba ito. Welcome back mga master, meron tayong i-unbox na MPPT charge controller. Maliit lang siya mga master, 450 watts. Ayan, so para ito sa aking 12 volts na setup para sa mga ilaw ko lang at wifi at saka 12 volts na electric fan. So first time natin na bumili nito. Ayan, may kasama siyang dalawang fuse. Ayan, pang reserba pagka yung fuse ay masunog. So may manual siya. Ayan, Chinese yung nakasulat, so hindi kaya natin itong basahin. Kaya ayan, wala tayong time jam, pero sa mga marunong magbasa, basahin nyo na lang mga master. At ito na po yung kanyang charge controller. Ayan lang po, wala pong kasamang iba kundi yung fuse lang na dalawa. Ayan, so maliit lang siya mga master, may pan siya sarili at automatic na po siyang magbubukas kapag na-hit na niya yung temperature na hinihingi niya. So ayan, yung input ng solar panel, input ng battery at input ng load para sa mga 12 volts na ilaw at saka 12 volts na ibang appliances. At ayan po, dyan nyo po i-connect yung mga wire galing sa solar panel at galing sa battery. At ito po yung kanyang fuse para dito. Ayan, pagka nasunog yan, so mayroon kayong reserbang 2 piraso. So i-install ko po ito mga master, abangan nyo po sa mga susunod na upload. Try natin sukatin mga master kung ano ang laki para makita nyo mga master. Ayan, gamit itong metro. So ito po, ayan, para makita nyo mga master. So ang kanyang lapad ay 8 cm. Ayan, tapos yung kanyang taas mga master, ayan, sukatin natin din. Okay, ayan, 14 cm. Ayan, yung kanyang taas mga master. Okay, magandang klase siguro itong MPPT na to. So sukatin din natin yung kanyang kapal. Ayan, okay, 3 cm po yata ito mga master. Ayan, 3 cm ang kanyang kapal. So yung kanyang haba, ayan nga, 14 cm halos. Ayan, so bubuksan naman natin to mga master kung totoo ba itong MPPT charge controller. Ayan, para makita nyo rin yung loob nya. At take note lang mga master, hindi po ito sponsor, sarili ko po itong pira na binili dito. Ayan, so gusto ko lang talagang bumili nito para sa akin 12 volts na setup. So bubuksan natin mga master para makita din natin yung loob kung talagang tunay na MPPT ito, kung mayroon siyang inductor sa loob, at malaman din natin kung magandang klaseng MPPT ito mga master, at makita nyo rin kung ano ang mayroon na sa loob. Ayan mga master, so tunay po siyang MPPT kasi mayroon siyang inductor sa loob. Ayan po, maganda po yung kanyang mga pyesa, napaka-solid, mukhang matibay naman mga master. Ayan yung kanyang pan at saka yung kanyang voltmeter. Ayan, so napakasulit mga master. So umaandar lang po yung pan na yan pagka sobrang yung mainit na siya. Kapag mahit na niya yung temperature na hinihingi niya, saka lang po yan iikot yung pan niya. So automatic na po yan na iikot. So maganda naman yung kanyang mga pyesa mga master. So napaka-solid. So ibalik na natin mga master. Sa sunod, i-install natin to mga master sa aking solar setup para sa mga 12 volts kong ilaw, 12 volts na wifi, 12 volts na electric fan. So ang pasok na solar panel dito mga master pagka 12 volts system ay 240 watts na solar panel ang pasok dito sa 12 volt system. So sa 24 volt system naman ay hanggang 500 watts. Pero dapat wag nyo isagad sa 500 watts, dapat mga mga 450 para hindi gaano mag-init yung charge controller. At saka ganun din sa 12 volt system, wag nyo isagad sa 240 watts, mga 200 lang pwede na mga master para magtagal po ang inyong charge controller. So paano mga master, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kung mayroon man kayo natutunan sa video ito, paki-like and share naman po. At kung napadaan ka lang sa channel to, huwag kalimutan mag-follow para updated kayo sa mga ganitong upload. Maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan. Hanggang sa susunod na upload, mga ka-DIY.